Magandang hapon sa bawat isa. Kumusta po kayo? Pakikumusta naman po ninyo ang inyong katabi. Diba, kahit sa bahay, hindi tayo nagkukumustahan. Tama po? So mas maganda kung kahit dito sa atin pong bahay-sambahan ay nakakamusta natin ang bawat isa. So ako nga pala si Tatay Larry Prado. Kasama ko yung aking may bahay. Mabuti pa siya may bahay, ako wala. Si Nanay Sita. Sa paningin ko, siya ang pinakamagandang nanay sa balat ng lupa. Kasama ko rin po ang bunso kong anak. Andun si Brother Andrew. So, sinamahan niya ako para pag-uwi namin, nakakatulog na ako. So, salamat din kay Pastor Ruel sa pamunuan ng Jesus is Alive San Antonio na pinagkalooban ako ng pagkakataong gamitin ang pulpitong ito. At isang pribileyo para sa akin na makasama kayong muli. Second time, Pastor? No, praise the Lord at nakikita ko na masayang-masaya ang taga-Gia San Antonio. Oo, sabihin mo sa katabi mo, bakit kapag araw ng linggo, maganda at guwapo ka? So, sabi ng iba, hindi lang paglinggo, araw-araw. Araw-araw naman talaga ay ang Diyos ang gumagawa. So ngayon, hayaan natin na ang Panginoon ay patuloy na maglagay ng mga katotohanan sa ating mga puso. Gusto ko pong sabihin sa bawat isa, we are not hearer, but tayo po ay doers ng salita ng Diyos. So after natin pong mapakinggan, ang kasunod noon ay application. Bakit po parang nalungkot? Kasi trabahong mag-apply, Trabaho yan, pero yun po yung gusto ng Panginoon na magkakaroon tayo ng transformation at hindi information. So ready na po ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Okay, so kung handa tayo, handa rin yung puso natin na kung ano yung gusto ng Diyos na ihatid na mensahe sa atin, tanggapin natin. Okay? So tayo ay manalangin. Lord, salamat po sa karunungan na ipagkakaloob mo sa amin dahil kami po, O Diyos, ay mga anak mo na patuloy, O Diyos, na naghahanap ng katotohanan at nakikinig sa mga mensaheng gusto mong ihatid sa amin. Maraming salamat sa mga pagkakataon na tulad nito na kami, Panginoon, ay bubusugin mo sa aming espiritual na pangangailangan. Sa iyo, Amang, papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang atin pong pag-uusapan is all about unshakable kingdom. So, may dalawang translation akong babasahin para makita natin ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon sa Hebreo chapter 12, verse 28. Sabi po diyan sa Filipino Standard Version, sabi, kaya't yamang isang kahariang hindi mayayanig ang tinanggap natin, magpapasalamat tayo sa Diyos at mag-alay sa Kanya ng kalugod-lugod na pagsamba, kalakip ng paggalang at pagkamangha. Yun po yung Filipino Standard Version. Pupunta po ako doon sa ang salita ng Diyos version. Yun po kasi nakalagay sa kanyang title. So, sabi po rito, the same verse po ng chapter 12, tinanggap natin ang isang paghahari na walang makakayanig. So may pagkakaiba ba doon sa una nating binasa? May napansin kayo? Doon sa una nating binasa, tayo po ay tumanggap ng kaharian. Pero dito po, ang sabi, tumanggap tayo ng paghahari. Nakita ninyo?
So ibig sabihin, gustong i-emphasize ng Panginoon, tayong lahat ay gusto niya mapabilang sa kanyang kaharian. At gusto niya tayong lahat ay pagharian. Hindi po pwede na nasa isang kaharian ka na hindi ka pinaghaharian ng hari. Hindi ko po gusto yung katahimikan yon. So gusto ko po ay interactive tayo. Tama po? Kung nag-agree po tayo sa salita ng Diyos at sa naririnig natin, pwede po tayong magsalita ng Amen, Tatay Larry. Pero kung sa tingin mo ay yung Amen mo ay para doon sa wala dito, Amen para sa mga wala dito. Okay ba yun? O di kaya sa katabi mo? Nag-agree? Okay. So, dito sinasabi, no, kaya nga tayo nawa ay magkaroon ng biyaya sa pamamagitan nito. Tayo ay maghahandog ng paglilingkod. Anong klaseng paglilingkod? Kalugod-lugod sa Diyos. Ano ang kasama? Na may banal na paggalang at pagkatakot. So ito po, dito tayo mag-concentrate, no, sa verse na ito, sa chapter na ito, at saka sa translation na ito. Kasi gusto kong i-emphasize, ang katabi mong yan ay gustong pagharian ng Diyos. Ang katabi mo na yan ay gustong manatili sa isang kaharian na pinaghaharian ay isang hari na hindi kayang mayanig. Go na tayo? Okay. So, ibig sabihin, gustong i-emphasize sa atin, no, na ikaw at ako, welcome sa isang kaharian. Yun nga lamang, yung kahariang ito ay binigyan ng explanation na kung gusto mo na mapabilang sa kahariang ito, itong kahariang ito ay hindi mayayanig. Amen? At gusto niyang i-emphasize sa atin na kung gusto mong pagharian, kailangan alam mo kung paano manatili sa isang kaharian. So yun po yung susunod. Wala po akong pointers, no, na nilagay sa atin pong slide, pero naniniwala ako ang Chia San Antonio ay marurunong, matatalino. At bawat verse na babasahin natin, yun po yung gusto ng Diyos na ilagay sa ating puso, hindi sa nguso. Sa puso. Nag-agree? So, kung mayroong verse 28, siyempre, bago mag-verse 28, mayroong verse 12. Hindi naman pwedeng may 28 at walang verse 12. Tama? Sabi niya, Tatay Larry, hindi naman hindi naman nakakatawa yung joke mo, ano? So, corny. Okay, verse 12. Punta po tayo. Ang sabi rito, para tayo makapanatili at siguradong makapanatili tayo sa isang kahariang hindi nayayanig, unang dapat ko palang gawin bilang isang nagnanais na pagharian ng isang hari, ang sabi, kaya palakasin ninyo ang sarili nyo at pagtibayin ang inyong loob. Bakit? Araw-araw may battle. Araw-araw mayroong labanan. So ibig sabihin, kailangan strong tayo na humarap sa bawat hamon ng buhay at kailangan ready tayo na gawin yung mga task na gusto ng Diyos na gawin natin. So unang-una, kailangan ikaw mismo ay magkakaroon ng spiritual exercise. Siguro, Pastor, ikaw pumupunta ka pa ba sa gym? Paminsan-minsan, di ba? Anong purpose? Bakit pumupunta si Pastor sa gym? Para hubugin yung katawan. Para lumakas. Ano naman ngayon yung gagawin natin para hubugin yung ating spiritual strength? Reading the Bible. Mag-i-involve tayo sa mga activities ng church. Mag-i-involve tayo sa mandato ng church. Isa yon sa mga dapat nating tingnan. Pangalawa, na dapat nating malaman, hello? Nakalagay na ba sa puso natin at isipan yung una na kailangan tayong magpalakas? Kailangan nating tumibay? Bakit? Maraming pagsubok. Sino po rito yung walang pagsubok? Taas lang po ng kamay. Aba, hindi lang kayo pala
ang walang pagsubok. Lahat tayo meron. Amen. So anong ibig sabihin? Bawat araw, parang kinanta natin yung kanina, sister, ano? Oh. Ano yung bawat araw na dumarating sa ating buhay, hindi natin alam kung papaano natin harapin yon kung sa sarili lang nating kapamaraanan. Pero kapag ang Diyos ang siyang hayaan nating maghari sa ating buhay, kahit gaano kabigat, gaano kahirap, gaano katindi yung problema, kaya mong manatili sa Diyos. Hallelujah! Bakit? Kasi ang pagsubok ay hindi pahirap. Ang pagsubok ay paraan ng Diyos para ikaw ay tumibay. Hallelujah! Para ikaw ay tumatag. Parang isang halaman na habang inihipa ng malakas na hangin, no? Ay tumitibay ang ugat. Para sa mga susunod na hamon, hindi siya basta-bastang babagsak. Meron na siyang capacity na harapin yung susunod na pagsubok at problema ng buhay. Kasi tayo po ay maraming na kinakaharap. Trials, testing, temptation, tribulation. Hello? At marami pang na kinakaharap tayo. Discouragement, disappointment, despair sa buhay natin. So lahat ng iyan, masasabi natin na habang ang Panginoon ang siyang pinaghahari natin sa ating buhay, tiyak, masasabi natin, hindi ako matatakot. Hindi ako mangangamba. Hindi ako manghihina kasi merong Diyos na pinanggagalingan ng kalakasan ko. Ano ang kanta? Kalakasan ko ay ikaw. Sino yung katabi mo? Hihina din yan. Ang kalakasan natin ay ang Diyos. Amen? At doon po natin yan makikita sa bawat araw na dumarating kung paano natin kakaharapin yung mga pagsubok, yung mga problema, yung mga alalahanin sa buhay. At kapag dumating na yon at ready tayo, equip tayo, no? Nakapag-exercise tayo, kayang-kaya nating harapin. Amen po? Okay. Yung susunod, verse 13, lumakad ka sa matuwid na daan. So anong klaseng daan yung kailangan nating lakaran? Matuwid. Hello? Hindi natin kailangang lakaran yung dating daan. Alam po ba ninyo kung ano yung dating daan? Yung lumang buhay natin. So ibig sabihin, yung matuwid na daan, ano kaya ang purpose? Ano kaya ang purpose, no? Bakit kailangan natin yung ma-acquire yung 100 piso? Hindi, yung 100 na matuwid. Ang sabi, upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo na mahihina ang pananampalataya ay hindi matisod at mapilay, kundi lumakas. So ibig sabihin, ang testimony mo ay napaka-importante. May testimony. Sabihin mo nga sa katabi niyo po, may testimony ka ba? Kapag may kwento, may kwenta. Tama? So ano ang ibig sabihin? Kaya pala, kailangan kong pag-igihin yung pang-araw-araw na buhay ko at alagaan ang testimony ko kasi may mga tao palang pwedeng maapektuhan kapag yung testimony ko ay hindi ko inalagaan. Nagkakaintindihan? Gusto ninyo ng kwento? Merong magbiyanan. Sino rito nandito yung magbiyanan? Ayan. Pero hindi kayo to, ha? Okay. Yung biyanan na laging nagyaya sa kanyang manugang, sabi niya, anak, baka pwede mong samahan kami sa church? Kasi gusto ko, ma-experience mo yung pagsamba sa aming church. Sige po, Nay. Sa susunod na lang. So, yaya ng yaya yung biyanan. Sa huling pagkakataon, sumama yung manugang. Napaatin sa church. Yung first time niyang dumalo,
Nagtaka ngayon yung kanyang biyanan kasi sa kanilang pag-uwi, sabi nung biyanan, anak, uwi na tayo kasi tanghali na, baka pagalitan tayo ng tatay mo. Wala pang luto sa bahay. Nay, mamaya na. Tuwang-tuwa yung biyanan. Naku, na-enjoy ng manugang ko yung fellowship. Praise the Lord, na born again yung manugang ko. Yung ganyan, ano? So, napabayaan kwento ng kwento hanggang sa lumilipas ang oras, hindi na mapakali yung biyanan kasi gusto niya makauwi na para makapag-asikaso ng pagkain. Nak, sabi niya sa kanyang manugang, kailangan na nating umuwi. Nanay, pwede ba dito na lang ako titira? Ha? Sabi nung biyanan, hindi pwede yan, sabi ng biyanan niya. Hindi pwede yan, may bahay tayo anak. Bakit mo naman gustong tumira sa church? Kasi po nanay, hello sa mga biyanan, kasi dito sa church, ang bait-bait mo. Napaka-importante nito yung relasyon, no? Na kapag tayo po ay nasa isang community, napaka gandang isipin na may mga taong nag-a-admire sa mga Kristiyano. At kapag maganda ang relasyon, sabihin mo sa katabi mo with humility, walang awayan, walang tampuhan, walang inggitan, walang lamangan. Amen. Kundi anong meron? Nagmamahalan, nagtutulungan, nagdadamayan. Kasi yung Kristiyanong may patotoo, totoo. So, maliwanag na po yon. So, gusto ko po, yun yung mga take away natin, ha? Isipin lang ninyo na ngayon, nag-drive-thru lang kayo sa McDo.
na kapag pag-uwi ninyo ay may take away kayo. Okay? Ano pa? Hindi lamang yung mabuting relasyon sa lahat ng tao. May ano ba? Selective ba ang Lord? Pipiliin ko lang yung kasundo ko. Pipiliin ko lang yung kabati ko. Pipiliin ko lang yung pinapahalagahan ako, pero doon sa hindi, ako. Hindi pala ganon ang buhay Kristiyano. Dapat nga makasundo natin yung mga taong hindi kasundo ng iba. Amen? May mga ganon, di ba? Kumisan iniiwasan natin sila kasi sa tingin natin nag-aaksaya tayo ng panahon. Pero ang hindi pala natin alam, yun pala yung mensahe ng Diyos at pinapagawa sa atin ng Diyos para abutin yung mga taong ito. At ikaw ang mensahe ng Diyos para sa kanila. Ano pa? At magpakabanal kayo sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay ninyo, hindi ninyo makikita ang Panginoon. So ano po ang gusto ng Diyos? Kailangan dalawa ay maintindihan natin. Ano yon? Yung holiness at saka righteousness ng ating Panginoon. Pag wala yung bagay na ito, yung dalawang ito, ano ang sabi? Hindi natin makikita ang Panginoon. Pero ito ang mabuting balita. Kapag namumuhay tayo, hindi man perfecto pero may holiness at saka righteousness, nakikita si Jesus sa buhay mo. At yung mga taong sumusunod sa atin, nakakilala sa atin, ay magkakaroon sila ng desire na samahan tayo sa atin pong relasyon sa Panginoon. Di ba madalas nating sinasabing wala tayong itinataas na religion, kundi relasyon? Kasi sa langit, di naman tatanungin kung anong religion tayo, Ang tatanungin ay, may relasyon ka ba kay Jesus? Tahimik na naman. Okay. Andiyan na, buhay. Okay. Verse 15. Ingatan ninyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos at huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob. Hallelujah! Pumalakpak yung nag-a-agree. Ang tanong, nagkakaroon niya ba talaga ang mga Kristiyano ng samaan ng loob? Aminin natin at sa hindi, totoo yan. Walang exempted dyan. Lahat tayo ay nakaka-encounter ng mga ganong senaryo. Amen. Hindi na tayo pwedeng magturo ng iba. So, ang mensahe ay walang samaan ng loob. Kasi ang epekto nito, kapag masama ang loob, masama din ang labas. Bakit? Sino rito yung makapagpatotoong galit na katawa? Sige nga. Yung masama ang loob pero nakangiti pa rin. Di ba ang hirap gawin yon? Artista lang ang gumagawa nun. Sa church, ang daming artista. Marunong magtago ng kung ano ang totoo. Sa kamera, flawless. Pero kapag wala na sa kamera, useless. Tama? So, ngayon, ang mensahe ng Lord, kung hindi naman natin sinasadya na nagkaroon tayo ng samaan ng loob, it's time na makipag-reconcile. Sa church, nangyayari din yon. At yun yung mahirap. Imagine mo, nakangiti sa'yo, pero masama ang loob sa'yo. Oo. Nangyayari talaga yan. Hindi natin pwedeng, kalimutan lang. Kaya nga ang mga Kristiyano kayang i-handle yung alin, yung mga ganong bagay kasi sanay na eh. Pero alam po ba ninyo, hindi dapat. Dapat magpakatotoo tayo. Halimbawa, ako ay mayroong nasabi na hindi ni Pastor Ruel nagustuhan. Hindi pwede si Pastor Ruel na sasabihin, okay lang yan. Ako din naman nagkamali. Ang gusto nating sasabihin ni Pastor Ruel, Pastor, nasaktan ako doon sa sinabi mo. Ano ngayon yung sasabihin ko?
Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi. Ay, sorry. Kasi nasaktan kita sa panahon na hindi ko sinasadya. Pero ano ang madalas nating ginagawa? Denial tayo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung nasaktan ka, aminin mo naman. Aminin mo naman. Huwag naman tayong mag-hide ng mga feelings na ito ay nakakaapekto sa atin pong relationship. Ano ang mensahe ng Panginoon? Huwag magkaroon ng samaan ng loob sa bahay, sa trabaho, hello, saan ka man naroroon araw-araw. Hindi yan naiiwasan. Pero bilang mga Kristiyano, kaya natin na harapin yung katotohanan. Hindi tayo dapat nagpapadaya. Okay? At bawat Kristiyano dapat, sabihin mo po ito sa inyong katabi, handa ka laging magpatawad. Di ba? Halimbawa, yung katabi mo na yan. Ngayon, okay yan, gumagawa yan ng mabuti. Wala yang iniisip kundi yung makakapagpapasaya sa'yo. Pero may mga instances na ang taong akala mo hindi gagawa ng mali sa'yo, nakakagawa ng mali. Yun yung masakit eh. Mabuti pa sabi niya, kung sa iba nangyari yan, doon pa sa best friend ko. Tama? Sa isang tao pa na inaasahan kong palakasin ako, yun pa yung naging kahinaan ko. Kasi bakit? Ititest ng Panginoon yung ating emosyon. Kahit yung mga tao sa tingin mo ay nagpapahalaga sa iyo, posible po na sila rin ay magiging way para ikaw ay mastumble. Kaya ihanda natin yung sarili natin bilang Kristiyano. Walang Kristiyanong matampuhin. Kundi ang mga Kristiyano ay matanglawin. Amen? Na kahit mahirap, kayang lumipad. Amen? Nakikita yung mga bagay na pinapatutunguhan natin. So, kailangan natin yon mga kapatid. Ano po? Kasi, ang danger nito, kapag may samaan ng loob, maraming madadamay. Meron bang masama ang loob na naghahanap ng damay? Meron. Lalapit yun sa iba na walang kamalay-malay. Tapos maghahanap ng kakampi. Yung hindi dapat alam, nalalaman. Sabihin mo sa katabi mo, mukhang papunta si Tatay Larry sa'yo. Mukhang ikaw talaga ang topic ngayon. Nagkakaintindihan po. Sa mag-asawa, nagkakasamaan ng loob. Ayan, nandito si Nanay Sita. Kung saan pa naman linggo at papunta sa church, saka pa na daming mga argumento. Pero kami ni Nanay Sita, ang style namin, bago kami pumunta sa church, kailangang ayos yung aming mga puso. Wala kami dapat bit-bit na sama ng loob o hinanakit sa isa't isa. Bakit? Ako preacher eh. Siya ang makikinig. Tapos sasabihin ko, ang Diyos ay nagpapatawad, ang Diyos ay mapagmahal. Kaya sasabihin ni Nanay Sita, kung hindi namin ina-apply yung katotohanan, sinungaling yan. Tama? Kaya inaayos namin yung aming mga sarili bago man kami dumating sa church. Bakit? Kasi ayaw namin na magiging hindi totoo sa Diyos. Ang totoo, tayo po ay nasasaktan. Ang totoo, tayo po ay nagdaramdam. At tayo din po kung ay nagtatampo. Tama ba? Pero hindi yan passes para hindi natin ayusin yung mga relationship natin. Bilang mga mananampalataya, yan ang isa sa mga priority natin na ayusin natin ang ating mga relationship. Tahimik na sila. Ayaw ko madamay sa katahimikan nyo. Amen po? So, tingnan mo nga kung alive pa yung katabi mo. Alive na alive. Ngayon,
Tinuro na sa atin, no, na may mga bagay na kailangan nating i-comply para tayo ay makasigurado na makapanatili tayo sa isang kaharian na hindi nayayanig. Kasi yun yung purpose eh. Kaya kailangan natin itong sikaping gawin, i-apply sa ating buhay kasi gusto ng Panginoon yung mga pinaghaharian niya ay manatili sa kanyang kaharian. Yun po yung gusto ng Diyos na mensahe, no? Na gusto ng Panginoon dalhin natin sa ating araw-araw na buhay. Ngayon, kung sa mga produkto ay merong quality control. Tama? May quality control. Yun po yung nagbibigay ng clearance kung good yung product, kung ilalabas yung product. Tama? At sila ay qualified na dalhin sa mga stores. Ngayon, sino ang magka-qualify sa atin para tayo ay sigurado na tayo nga ba ay kabilang sa kingdom na ito? Kasi posible po yun na ang mindset natin na sa kaharian tayo ng Diyos, pero yung buhay natin ay taliwas doon sa pinapatupad na buhay sa kaharian ng Diyos. Hello? So, papunta na po talaga si Tatay Larry. No? Doon sa katotohanan na gusto ng Panginoon, iuwi natin. Okay. So, bibigyan natin ito ng sagot. Verse 24. Sino ang quality control sa ating buhay Kristiyano? Sabi po, lumapit kayo kay Kristo Jesus o kay Jesus na siyang tagapamagitan natin sa Diyos sa bagong kasunduan. Ang kasunduan ito ay pinagtibay ng kanyang dugo na higit na mabuti kaysa dugo ni Abel na humihingi ng katanungan. So, sino ang magbabalidate? Si Jesus. Kasi bakit? Si Jesus ang ating firm foundation. Siya yung bato ng atin pong pundasyon ng buhay. So, siya po yung nakakaalam kung ikaw ay qualified. Hindi po pasis yung sinasabi lang na, born again ako eh. Ano ngayon kung born again ka? Kundi ang tanong, tayo nga ba talaga ay namumuhay, no, para kay Kristo? O di kaya nabubuhay lang tayo para sa gusto nating buhay? So think of it, mga kapatid. Kasi napaka-importante na mag-gauge natin yung takbo ng buhay natin. Kung sa sasakyan niya, may gauge yan. Kung wala ka ng gasolina, alam mo. Yung speed ng takbo mo, alam mo kung 40 na, 60 na, kasi may gauge. Tama ba? So sa buhay natin, si Jesus ang pinaka-quality control natin para masabi natin, ako ay sigurado na kabilang sa kahariang ito. At ang kahariang ito ay hindi nayayanig. Sa mga pagsubok ng buhay, makakatayo tayo ng matatag kasi nasa bato tayo nakatayo. At yung bato na yon ay si Kristo. Yan ang foundation ng buhay natin. Kaya, ano ang suggestion? Lumapit. Kailan, Tatay Larry? Pag may problema? Pag may pagsubok? Pag Sunday? Hindi. Araw-araw. Araw-araw yung relasyon natin sa Panginoon. Sino rito yung mga nagsasama na kapag hindi araw-araw yung communication ay lalo silang naging sweet sa isa't isa? Di ba wala? Pero continuous yung communication at tumitibay yung relationship, malalaman mo yan, matibay rin yung kanilang pagpapahalaga sa isa't isa. Ayaw na nila mag-agree. Ewan ko ba? Masyado silang tahimik, Lord. Okay? Verse 25. Pagkatapos na alam na natin kung sino ang mag-qualified sa atin at mag-gauge ng ating status o standing natin everyday sa ating buhay. Now, ang sabi sa verse 25, kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang Diyos na nagsasalita sa atin. Ang mga tao noon, so binalikan yung story,
na hindi nakaligtas sa parusa. Paano kaya tayo makakaligtas kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit? Kaya po yung ating manual, hindi po ang pastor. Hindi po ang mga leaders. Kasi pare-pareho lang po tayong servant ng Panginoon. Ang pagkakaiba lang po siguro namin na kaming mga pastor na nakikita niyo kami sa harapan. Pero pare-pareho po tayong dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Kung ano yung nararanasan ninyo, nai-encounter ninyo, siguro yung level na lang noon at yung sabihin natin, yung pagkakaiba noon ay depende sa pinagmumula ng problema. Kung lahat kayo ay nakakaranas ng financial problem, makakaranas din po ang mga pastor. Health problem, nakakaranas din po ang mga pastor. Emotional problem, mental problem, lahat yun nararanasan din po yun. Ang pagkakaiba lang, nilagay ng Panginoon ang ating mga leaders para tayo ay dalhin, no? Tulungan, samahan, para tayo ay mapalapit sa Panginoon. Kaya mahalin ninyo ang pastor nyo. Maraming oras at luha na ibinubuhos yan araw-araw. Kasi ang purpose niya, lahat tayo ay mapalapit sa Panginoon. Okay? Huwag lang po ninyong kumustahin yung pastor na mga leaders at pastors natin, no? Kapag nakikita lang ninyo sila, i-chat ninyo. Pastor, kumusta ka? Nag-almusal ka na ba? Kape tayo. Bakit? Hindi, Starbucks, pastor. Kasi yung pastor, kailangan double honor. Amen? So anong gusto nating sabihin? Now, ang mga pastor naman, hindi naman yan demanding eh. Kontento ang mga pastor kung ano yung meron. Pero, dapat tayo ring mga taong nilagay ng Panginoon na kasama ng pastor. Nakikita din natin dapat yung concern natin. O nakikita niya yung concern natin sa kanya. Kasi very concerned ang mga pastor. Kapag wala kayo sa church, sila yung unang-unang kinakabahan. Sila yung mga unang-unang taong hindi mapakali. Kapag yung upuan mo na lagi mong inuupuan ay wala ka, malaking stress yan sa kanila. Bakit? Saan kaya si ate, si kuya? Ano kaya ang problema niya? Bakit hindi siya namin nakasama? Ano kayang tulong ang pwede naming magawa? So, nagwa-wonder na siya. Anong ibig sabihin? Nakakadagdag sa kanyang pasanin. Kaya, kailangan natin, no, na sikapin na kung ano ang itinuturo ng Diyos, ang kanyang salita, ay sundin natin. Amen pa? Okay. So, paano tayo makakaligtas kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit? Verse 26. Ito yung gustong i-repress sa atin ng Panginoon para dito sa storyng ito. Yumanig noon ang lupa nang magsasalita ang Diyos at ngayon ay nangako siya. Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Verse 26. Sa panahong iyon, ay niyanig ng kanyang tinig ang lupa. Subalit ngayon, ganito ang pangako niya. Minsan ko pang yayanigin, o minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Ano ang ibig sabihin ng minsan? Verse 27. Kompleto po ito na gustong bigyan ng linaw ng Panginoon sa atin. Ano ang sabi? Ang salitang minsan, yung salitang paminsan-minsan. Di ba? So ang sabi riyan, minsan pa ay, ano raw? Magpapahiwatig ng pag-aalis ng mga bagay na nayayanig. Tanong, meron bang mga bagay sa buhay mo ngayon na posibleng hinahawakan mo na hindi mo binibitawan? Nako,
yung ventilador, naririnig ko yung ingay. Pero yung response ninyo, hindi ko narinig. Hallelujah. Okay? So ano ang sabi riyan? Sa makatuwid ay ang mga bagay na nilikha upang manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Hallelujah! Ano ang purpose? Kapag niyanig at nakakaranas tayo ng yanig, yung malalaglag ay yung mga nayayanig. At yung mananatili ay hindi nayayanig. Sa tingin po ba ninyo, mayroon bang mga bagay sa mundong ito na hindi nagbabago? Na pwede nating panghawakan? At pwede nating pagtayuan ang ating buhay? Ang sagot ay wala. Lahat ng bagay na meron ka ngayon, posibleng mawala yan. Amen? Kaya, ang conclusion natin, hindi dapat tayo manghawak sa mga bagay na unshakable. O shakeable. Amen? Kundi yung mga bagay na unshakable. So, sino yon? Si Jesus. Ano yung mga bagay na shakeable? Pera. Posisyon. Lakas. Tingnan mo yung katabi mo kung babae yan. Kagandahan. Yung lalaki yan, kapugian. Nagbabago po ba yon? Tama. Ano pa yung nagbabago? Relationship. Dati mahal ka, ngayon hindi na. Tama? Nagbabago yan. Career. Tama? Maraming bagay na nagbabago at walang hindi nagbabago. Isa lang. Yung Diyos na ating hallelujah. Yung Diyos na ating hinahayaang pagharian tayo at pananatiliin tayo sa isang kahariang nayayanig, yun lang ang pwede nating asahan. 101%. Hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya tingnan mo yung katabi mo, pwedeng magbago yan. Kapag bagong magkasintahan, no? Holding hands lagi yan. Pero pag tumagal-tagal na, ano daw? Diba? Pag bago yan, pagpasok sa fast food, tudo bukas ng pinto. Kukuha ng upuan para umupo at tatanungin, anong order mo? Pero pag tumagal-tagal na yan, siya pa rin ang nagbubukas ng pinto. Siya pa rin ang kuha ng upuan para paupuin ka. Siya pa rin nag-order. Pero habang kumakain na, nadudumihan yung bibig ni ate, kukuha ng tissue yan, si boy, at sabihin, oh, punasan mo yung bunganga mo. Dati tudo punas yan. Pawis, ganyan, ano? Ay, di ba? Nagbabago. Tama? Pag sumakay sa jeep, kahit maluwag, nagsisiksikan yan. Pero kung matagal na, hiwalay na. So, lahat nagbabago. Okay? So, balikan natin yung verse 28. At isa sa mga verse nito tayo magtatapos. Tinanggap natin ang isang paghahari na walang makakayanig. Kaya nga, tayo nawa ay magkaroon ng biyaya. Sa pamamagitan nito, tayo ay maghahandog ng paglilingkod na kalugod-lugod sa Diyos na may banal na paggalang at pagkatakot. So anong klaseng paglilingkod ang pinopromote? Yung service natin ay kailangan pleasing to God. Makakapagbigay lugod sa Diyos. Tama po ba? Ang karugtong nito, si Pastor Ruel ay nasa kanya kung papaano niya ito itawid. Kasi ang chapter 13, yun po yung tinuturo from verse 1 to hanggang verse 7 kung papaano makapaglingkod ng kalugod-lugod sa Diyos. Hello? Pero babasahin ko yung one verse, verse 1. Panimula ng isang paglilingkod na nakapagbibigay ng
kagalakan at kaluguran sa Diyos. Hindi tayo man-pleaser. God-pleaser. Pero ang totoo, takot tayo sa sinasabi ng tao. Hindi tayo takot sa sinasabi ng Diyos. Inaamin natin kuminsan, hindi naman ako man-pleaser. God-pleaser ako. Pero nung mas takot sila sa sasabihin ng iba kaysa sasabihin ng tao. Agree? Last verse. Chapter 13, verse 1. Pero hanggang 7 to, depende na si pastor kung may leading sa kanyang itawid at pag-aralan yung service natin na makapagbibigay lugod sa Panginoon. Sabi po, hayaan ninyong magpatuloy sa inyo ang pagmamahalan ng magkakapatid. Ano ang una? Love. Amen po? Kasi ang pagmamahal ay pumapatay, tumatakip o nagtatakip ng maraming pagkakasala. Yun po yung una na binanggit. Kapag mahal mo ang isang tao, kahit nag-fail yan sa'yo, may forgiveness pa rin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, na may paggalang, mahal kita dahil sa Panginoon. Teka lang po, linawin natin ha. Sabi ko sa inyong katabi, bakit sa akin kayo nakatingin? Linawin lang po natin. Kung may katabi po kayo, kaliwat kanan yan. Okay? Sige, do it again. Mahal kita dahil sa Panginoon. Kabilang side naman. Okay? So, tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Lord, kami ay nagpapasalamat maging sa mga kapatid namin na first time namin nakasama ngayon. Bayaan mo na magsimula yung journey nila, Panginoon, sa hapong ito kasama mo. At doon po, sa mga kasama namin ngayong hapon, gusto ko pong sabihin sa inyo, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. At gusto ni Jesus na magsimula yung journey natin na gusto niya magkaroon ng malalim na ugnayan sa iyo. Kasi ang sabi niya sa Genesis chapter 1 verse 26, kailangan natin magkaroon ng ugnayan sa Diyos at relasyon sa Diyos. Bakit? Ang tao po ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. So ngayon kapatid, habang ang lahat ay nakayuko, nakapikit ang mata, gusto ko pong sabihin sa iyo, gusto ni Jesus na pumasok sa iyong puso. Gusto ni Jesus na magkaroon sa iyo ng malalim na relasyon. Relasyon bilang Diyos, si Jesus, at ikaw, ang kanyang anak. Kung nais mong si Jesus ay patuloy na makapanahan sa iyong buhay, inaanyayahan kita kapatid, sundan mo ako sa maikling panalangin ito na naririnig ng iyong katabi. Habang ang iyong katabi ay nakapikit, sundan mo ako. Panginoong Jesus, sa mga oras na ito, ako'y lumalapit sa iyo bilang isang makasalanan. Humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aking nagawa. Mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Jesus, pagharian mo ako ngayon. Dahil binubuksan ko ang aking puso at inaanyayahan kita na pumasok sa aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang personal na Diyos at personal na tagapagligtas ng aking buhay. From now on, Lord, ikaw na maghari sa aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po ang manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa mensahe mo.
at sa mga puso na nagbukas upang ang iyong mga salita, ang mensahe mo ay hindi lamang namin basta mapakinggan ngayon, kundi tulungan mo kami at palakasin mo kami upang maisagawa namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa iyo, Ama, ang papuri, sa iyo, Ama, ang pasasalamat, pagpalain mo ang Chia San Antonio. Mula sa pamumuno ni Pastor Well, kasama ng kanyang may bahay, pamilya, at sa mga leaders ng church na ito, hayaan mo na maranasan nila yung breakthrough na gusto mo, Panginoon, sa kanilang journey. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless. At magandang hapon po ulit.